Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Kanina po ay nagkaroon po ng press briefing ang PCO. At pinangunahan niya ni Yusek Claire Castro. Yan po sa press briefing ay muling binanatan ni Claire Castro itong si Vice President Sara Duterte. Kasi naman mga kababayan, saan ka makakakita ng isang vice presidente na imbis na pagkaisahin ang ating bansa, imbis na sabihin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa Pilipino, na suportahan ng gobyerno. Ang nangyayari mga kababayan, ang sinasabi niya ay meron daw karapatan ang taong bayan na magalit sa gobyerno. Di ba? Saan ka nakakita ng ganung vice presidente? May narinig ba kayong ganyang klaseng mga pronouncement galing kay Vice President Leni Robredo? Inarinig ba kayong ganong klaseng mga pronouncements? Ito si Leni Robredo, ginipit ng tatay niya ni Digong Duterte nung panahon na siya po ay Vice Presidente. Pero may narinig ka ba kay Leni Robredo na sinasabi niya sa taong bayan na kalabanin ng gobyerno? Meron ba kayo narinig kay Madam Leni Robredo na sinasabi niya, "Oy, mga Pilipino, aba, magalit kayo. Karapatan ninyong magalit sa gobyerno." Meron ba kayong narinig na ganon? Wala po mga kababayan. Ang naririnig po natin kay Madam Leni Robredo, itong ating former Vice President, sinasabi niya, sige lang, basta nandito ang Vice Presidente na handang umalalay sa inyo. Kasi nung pa man, marami nang nagagalit sa administrasyon ni Duterte. Pero sa kabila nun mga kababayan, wala tayong narinig na sinabi ni Leni Robredo, kayo mga Pilipino, kapwa ko mga Pilipino, labanan natin ang gobyerno, talikuran natin ang gobyerno, mga PNP, mga AFP, tumalikod kayo, labanan ninyo ang gobyerno dahil tinutulong gas na tayo. Meron ba kayo narinig na ganun galing kay Leni Robredo? Wala po. Kasi, mga kababayan, kapag ganun ang sinasabi mo, ibig sabihin sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo iniisip ang buong bansa. Hindi mo iniisip ang bayan. Gusto mo magalit ang taong bayan sa gobyerno. Bakit? Gusto mo magkagulo? Kapag nagkagulo ba, ano mangyayari? Nakakatulong ba ito sa ating bansa? Sasabihin mo, karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno kay Marcos. O kapag nagalit, makakatulong ba yan sa bansa natin? Ang mangyayari ay magkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng division. Wala po tayong narinig na ganyan kay Leni Robredo. Kaya sabi ko sa inyo, kakaiba talaga itong ating Vice Presidente. Ibig na isipin ay itong ating bansa. Alam niyo mga kababayan, kung matino kang Vice Presidente, kahit ikaw ay ginigipit ng Presidente, katulad ni Leni Robredo, ginigipit siya ni Duterte. Pero hindi nagtatrabaho siya. Trabaho lang siya ng trabaho. Kahit maliit ang budget, sige trabaho lang ng trabaho si Madam Leni Robredo. At marami siyang natulungan. Nakakabilib nga. Ngayon hindi nakapwesto pero dami pa rin natutulungan eh. Di ba? Ngayon, etong ating Vice Presidente, ang gusto niyang gawin ay sirain ang gobyerno. Biruin niyo magsasalita ka ng ganon? Karapatan ninyo na magalit sa gobyerno. Konting step na, isang step na nga lang daw yan, sabi ni Claire Castro. Hindi naman daw ito inciting to sedition. Pero isang step na lang, inciting to sedition na. Kakaiba talaga itong ating Vice Presidente. Dito mo makikita na sarili lang niya ang kanyang iniisip. Hindi niya iniisip ang bansa. Hindi niya mahal ang bansa. Kasi kung mahal niya ang bansa, wala siyang pakialam. Kahit gipitin mo ko, basta itong ating bansa, pangangalagaan ko yan. Pero wala, mga kababayan Wala po kakaiba. Kakaiba talaga itong ating Vice Presidente. Sarili lang nila ang iniisip nila. Hindi nila mahal ang taong bayan. Kaya sa mga DDS, alam nyo guys, mag-isip-isip kayo. Kasi kung mahal ni Vice Presidente ang ating bansa, hindi siya magsasalita ng ganun. Kahit yung mga alipores nila, yung mga nandiyan sa maisog, na nananawagan para pabagsakin ang gobyernong Marcos, hindi po yan para sa bayan.
Puro pansariling kapakanan ang iniisip ng mga yan. Kasi kapag ang nangyari, nagkagulo, sino ba ang kawawa? Taong bayan, kayo, okay lang kayo, mayayaman kayo eh. May hirapan yung ordinaryong Pilipino. Kaya, eto, natanong si Claire Castro. Ano ba ang kanyang reaksyon dun sa pronouncement ni Sara Duterte na karapatan daw ng mga Pilipino na magalit dito sa gobyerno? Pakinggan po natin yung sagot ni PCO Yusek Claire Castro. Just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Yun nga eh. Diba? Vice President ka eh. Okay lang sana kung katulad ka lang ni Vic Rodriguez na nangangarap maging senator kahit mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na maging senator. Okay lang yan eh kung katulad ka ni Harry Roque. Si Harry Roque, isa rin yan. Okay lang kung katulad ka ni Philip Salvador na wala namang alam pero gustong tumakbong senator. Katulad ni Jimmy Bondoc. Okay lang kung sila eh. Pero ikaw hindi eh. Unang-una, ikaw ay halal ng taong bayan. Ikaw ay pinapasweldo ng taong bayan. Tapos ang gagawin mo? Gusto mo magalit ang taong bayan sa gobyerno? Gusto mong mag-alsa ang mga tao sa gobyerno? Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga mga kababayan. Sabi ko nga, okay lang kung iba nagsabi pero vice presidente ka. Paano na lang kapag yung mga nakakaintinding kabataan magtatanong ngayon, bakit ganun ang ating vice president? Diba dapat tinutulungan niya ang presidente na magtrabaho para sa bansa natin, para sa mga Pilipino, para sa taong bayan? Pero bakit ganun? Ba't gusto niya magalit ang mga tao dito kay Presidente Marcos? Diba? So, wala. Kakaiba talaga to mga kababayan. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Kailan po? Hindi naman syempre sabihin malanawagan siya na magalit sa tatay niya. Sino ba naman ang magsasabi na, magalit kayo sa tatay ko kasi yung tatay ko most corrupt. Siyempre, hindi naman sasabihin ni Sara Duterte yun. Diba? Puro sarili nga nila iniisip nila eh. Puro nga puro pang sariling kapakanan, puro pamilya iniisip. Puro yung gusto ng pamilya. Diba? So, malabo mangyari na gano'n. Tatanungin niya yung sasabihin niya sa mga tao, mga Pilipino, magalit kayo kay Duterte kasi si Duterte corrupt. Hindi naman mangyayari siguro yun. Diba? Pero, kung natanong mo yan ngayon, ba't di mo tinanong dati? Ayun ang sinasabi ni Claire Castro. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Okay, so inamin pala ni Duterte. Ayon kay Yusek Claire Castro, inamin daw ni Duterte na siya'y corrupt at siya'y nagnakaw. Kaya lang, ang nangyari, naubos na. Kakaiba talaga itong mga pamilyang ito. No? Kakaiba talaga. Biruin mo, aminin mo na corrupt ka. Saan ka nakakita ang presidente na gano'n? Na umamin na corrupt ka?
Tapos, eto naman vice presidente natin ngayon. Saan nakita ng vice presidente? Na imbis na pagkaisahin ng ating bansa, imbis na tulungan ng ating bansa, ginagawa niya, sinasabihan pa niya yung mga Pilipino, kayo, karapatan niyo magalit. Labanan niyo gobyerno. Kakaiba talaga itong mga Duterte. Sa totoo lang mga kababayan, kakaiba talaga itong mga Duterte. Kaya pati yung mga yung mga trolls nila, yung mga panatiko nila, pare-pareha sila eh. Mahilig sa away, mahilig sa gulo, mahilig sa pagkakahiwa-hiwalay, imbis na magkaroon tayo ng unity. Meron pa kayong pa-unity dati. Meron pa kayong unity team dati. Tapos kayo ngayon na nag-aaway. Mga kababayan, nung election 2022, ang alam natin, ang mag-aaway ay etong pink at etong pula. Akala nga natin talagang tuloy-tuloy yan hanggang 2025, hanggang 2028, tuloy-tuloy sila magbabangayan. Pero hindi po nangyari yun. Dahil karamihan po sa pink, karamihan po sa dilaw ay sumuporta na kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi yun ang gusto nila eh. Ay ahon natin ang ating bansa, tulungan natin ang ating gobyerno. Eh nangyari mga kababayan, sila ang magkakampi, sila ang nag-away. Sila ang nagbangayan. Di ba? Kaya kakaiba talaga itong pamilyang ito na saan nakita ng presidente, inamin niyang korap siya, inamin niyang magnanakaw siya. At ito, napabilang sa pinaka-corrupt noong 2017. Noong 2016, runner-up lang. Nag-level up. 2017, siya na ang kinilalang pinaka-corrupt. Tapos saka nakakita ng vice presidente na imbis na tulungan ng gobyerno, imbis na isipin ng taong bayan, kasi dapat isipin mo yun eh. Huwag magkagulo, kasi kapag nagkagulo, mahihirapan yung taong bayan, ordinaryong Pilipino, pero ibang klase. Siya ba nagsasabi sa mga tao, "Oy, karapatan ninyo magalit." Magalit na kayo sa gobyerno ba? Di ba? Saan ka nakakita ng ganong klaseng vice presidente? Ang layo talaga niya, mga kababayan, kay Madam Leni Robredo. Napakalayo. Si Madam Leni Robredo, ulitin ko, ginipit yan noong panahon ni Duterte. Vice President siya. Pero wala tayong narinig sa kanya na sinasabi niya, kayo mga Pilipino, talikuran nyo ang gobyerno, labanan nyo ang gobyerno, magalit kayo sa gobyerno. Wala tayong narinig. Ganun po dapat ang vice presidente. Diba? Mali kayo eh. Mali kayo ng binoto eh. Pumoto kayo, swapang din pala sa kapangyarihan yung binoto ninyo. Kayong 31 million kayo. Ay habang nyo dati, sisigaw-sigaw pa kayo eh. Duterte! Duterte! Tapos ngayon, minumura nyo na. Minumura nyo na. Dahil nakita nyo yung tunay na ugali. Diba? So, ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Tayo sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.